Isang Pinay ang naharang sa immigration matapos itong ma-interview ng immigration officer na may paiba-ibang sagot. Napag-alaman ng immigration na magtatrabaho pala ang nasabing Pilipina bilang surrogate mom sa ibang bansa. Naharang sa NAIA ang isang Pinay na biyaheng Cyprus para umano maging surrogate mom o magdadalang tao para sa anak ng iba. 300,000 piso ang alok umano sa kanya ng dayuhang nakilala online. Tunghayan sa aking pagtutok. Paalis na lang sana papuntang Cyprus ang isang 34 anyos na Pilipina nang i-hold ng Bureau of Immigration sa Terminal 3 ng NAIA nang tanungin kasi ng immigration officer. Medyo naging suspicious po ang ating immigration officer dahil sali-saliwa po ang mga sagot niya doon sa mga basic questions. Hanggang sa tuluyan itong umaming gagawing surrogate mom sa Cyprus o yung magbubuntis para sa anak ng ibang tao. Ang inalok sa kanya ay 300,000 pesos kapalit po ng panganganak ng isang bata at pagbigay doon sa foreign national nung sanggol na yon. Nakilala umano ng Pinay ang nakausap sa pamamagitan lang ng dating app. Hindi naman malinaw kung paano tatakbo ang proseso ng pagbubuntis pero base sa kwento. Mukhang through IVF po yung mangyayari dahil pina-require po siya na kumuha ng mga medical certificates at meron po silang kausap na IVF clinic doon sa bansang Cyprus na siya umanong tutulong na mabuntis yung babae. Ayon pa sa BI, tumataas ang bilang ng kaso na nagre-recruit ng mga mahilig sa social media at job hunters din as well, mga single, mga job hunters na naghahanap ng magandang opportunity abroad. Ang mga alok po as high as 500, 800,000 pesos with monthly stipend. Paalala ng immigration. Hindi po masama na maghanap ng greener pastures abroad pero wag po sa ganitong paraan. Ito po ay clear way of human trafficking kasi ito ay talagang pagbebenta or paparenta ng kanyang sinapupunan para sa iba, sa gain ng ibang tao. At dahil dyan, mas lalong maghihigpit ang immigration natin dito sa Pilipinas dahil sirang-sira na ang imahe ng mga Pilipino sa ibang bansa na madalas nabibiktima ng human trafficking. Hindi rin natin masisisi ang mga kababayan natin Pilipino na sumusugal sa ibang bansa dahil sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Pero guys, mas piliin pa rin natin dumaan sa tamang proseso para hindi tayo mapahamak.